Ayun rin kay BP Sara, wala pa pong napapanagot dito po sa mga katiwalian o sa corruption mula po nung 2023, 2024, 2025 national budget na ang karamihan po ay ang pinakamalaki pong budget o pinakamalaking corruption ay naganap dito po sa flood control. Ito pa po, ang sinabi ni BP Sara dito naman po sa ambush interview. Binanatan ni BP Sara ang BBM administration dahil po sa kakulangan sa paghanda. Wala pong tulong na nabibigay ngayon. Wala pong plano kung paano po itatakas, papauwiin yung mga, kung lalala pa po yung digmaan, at mas lalong walang plano para dito sa Pilipinas, yung impact naman. Yan ang problema ng ating gobyerno. Kawalan talaga, hindi, paulit-ulit na, hindi talaga marunong maging presidente. Yan ang sinabi ni BP Sara noon. Hanggang ngayon, napapatunayan natin. Hindi marunong maging presidente. Okay. Sabi ni BP Sara, matagal nang may conflict sa Middle East. Naalala natin yan, di ba? Yung Iran. Yan, doon pa lang, yung sa mga Israel pa lang, di ba? Hindi naman po natigil yung tension dyan eh. Ang problema, hindi nga natitigil yung tension, pero bakit wala pong contingency, wala pong plano yung pamahalaan just in case na mas lumala pa. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng matagal na yung iringan. Actually, binomba na ng US yan, di ba? Yung Iranian yung mga Iranian nuclear facilities. Hindi lang pumalag yung Iran. Pero itong ginawa ng US na tinira na US-Israel forces, tinira na yung kanilang leader, ibang usapan na po yun. Okay. Ang nakikita po natin dito, talagang wala pong paghanda. Yung Kongreso, wala talaga, walang nag-uusap ng budget, wala sa mga congressman at sa mga senador ang nagsasalita tungkol sa emergency situation na magpalabas ng budget, gumawa ng batas, ni pangalan po wala eh. 'Di ba? Ang huli nating naririnig na hiningi ng Pangulo, emergency power, para saan? Para tanggalin yung excise tax. O kung matanggal nyo po yung excise tax, mataas pa rin po ang presyo ng langis. Hindi po ba? Kasi ilang porsyento lang yan, excise tax na yan. Binigyan nyo na yung power. Yun lang ba ang pwede nyong gawin? Dapat po pangkalahatan. Paano po? Parang ang style niya, parang pandemya. Dapat malawakang ayuda. Ayuda na katulad ng ginawa ni Tatay Digong. Lahat ng mga non-government employee makaka-receive ng ayuda kasi tataas ang presyo eh. Yun yung sinasabi natin paghanda at kinakailangan po yan ng pondo. Sana naririnig natin yung Pangulo na may panukala siya. Style Digong. Imagine niyo
mas malawak po ang pinsala noong pandemic. Pero tignan nyo naman po yung response ni Tatay Digong. Ito po, kayang-kaya sana eh. Kaya lang, patay-patay. Okay. Yan po ang sinasabi ni BP Sara, walang plano, walang aksyon. Hindi natin alam ang gagawin. Naghihintay ang mga kababayan natin sa Middle East. O masaya sila dahil nakakaligtas pa sila. Pero paano pag lumala yung tensyon talaga? Ngayon, instead po na ito ang asikasuhin ng ating Pangulo, nagpunta po sa New York. Dalawa po ang pinuntahan niya ron. Una, nagsalita siya sa Women's Summit. Women's Summit po. Na wala namang dumalo kahit na isang state leader. Wala pong ibang presidente, wala pong ibang prime minister na dumalo ron. Selebrasyon lang po yun ng para sa kababaihan. Yun lang po yun. Hindi naman po siya advocate, hindi naman po siya babae. Bakit po siya naroon? Hindi rin naman po siya advocate ng mga kababaihan. So wala po talaga. Projection lang. Gusto lang nila ipakita. Nahahangaan siya ng tao. Lahat kay BBM optics eh. Optics, mahilig sa optics. Nagsalita ako sa UN. Ano naman ang sinalita mo sa UN? Tungkol sa kababaihan. Wala pong masama na magsalita ka tungkol sa kababaihan. Pero, bawat sentimo ngayon, dapat tinitipid ng mga tao. Yan po ang pinagkakabalan. Isa pa pong pinagkakabalan. Nangangampanya para mahalal sa maging member tayo ng non-permanent security council member. Kasi every 2 years, naglalagay po ng non-permanent position ng Security Council. Sa totoo lang po, optics lang din po yun. Wala pong tunay na power yun. Ang may tunay na power lang po, yung 5 permanent member ng Security Council. Mapasama ka maboto ka, dahil nangampanya ka, binoto ka. Ano po silbi nun? Pangmatagalan. Wala po. Magiging proud ka lang. Kasi binoto ka eh. Sa non-permanent member ng Security Council. Pero yung actual na power, naroon lang po sa 5 permanent member. Hindi po natin kailangan yan, mga optics na ganyan. Wala po tayong mahihita dyan. Kasi po, bago tayo maghangad na mapamember ng Security Council, alam niyo po ba yung trabaho ng Security Council? Yung pinunta pa na isa doon ni Bongbong? Nangangampanya para doon? Isi-secure niya po yung buong mundo. Isi-secure niya po yung lahat po ng member ng United Nations. Hindi mo nga ma-secure yung sarili natin eh. Yun nga pong panggigit-git ng China, pambobomba ng water cannon, hindi mo na kayang lutasin. Mula nung umupo ka sa pwesto, meron na tayong issue ng water cannon sa China. Hindi mo kayang lutasin. Magme-member ka pa ng Security Council na ang lulutasin nyo na ay mga sigalot na sa buong mundo. Yung sigalot nga natin sa isang bansa, hindi mo kayang lutasin eh. Gusto mo pang lutasin yung sigalot sa buong mundo? Maganda po yan. Pwede mong maipagmalaki yan. Nanalo tayo na non-permanent member ng Security Council.
After 2 years, tatanggalin ka na. Maganda po yan, pangmasahe sa ego. Napakarami natin problema. Uunahin mo pa na mag-member ng Security Council na ang trabaho ay payapain ang mga nag-aaway na bansa sa buong mundo. Hindi mo nga maawat si Tariel eh. Yung problema nga natin sa China, hindi mo malutas-lutas eh. Gusto mo pa lutasin yung problema ng kaguluhan sa buong mundo. Diyan po abala ang ating, at syempre ang walang kamatayang party-party. Hindi po pwedeng mawala ang party sa Malacanang. Ano naman po ang pinagkakaabalahan ng Senado, ng Kongreso? Ang walang kamatayang anti-dynasty bill. Marubdob na naglalaban-laban pa, nag-aaway-away pa para sa anti-dynasty bill. Hindi ko po alam kung bakit urgent na urgent. Ang urgent po, gumawa kayo ng batas para magkapondo yung lahat ng mga Pilipino maapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis, tataas ang presyo ng bilihin, mapondohan yung bawat Pilipino direkta, mayaman o middle class hanggang sa mahihirap. Gumawa kayo ng batas paano matutulungan mula sa mga mahihirap hanggang middle class na makasurvive sa inaasahang pagtaas ng presyo ng lahat ng bilihin. Hindi yung kung ano-ano mga pinagkakabalahan ninyo. At syempre, ang walang kamatayang impeachment ni BP Sara. Gustong-gusto po nilang impeach si BP Sara. Kasi akala nila may pambigay pang maleta sa kanila eh. Naghihintay ba kayo ng Manila paper o maleta? Wala na po. Yung suggestion ni BP Sara nga na magpadala tayo ng eroplano dun. Ang sagot kagad ni Anticler, imposible daw. Imposible sa atin. Pero lahat ng bansa nagpapadala na ron.